Adeline POV. Habang masama ang tingin ko sa kanya, ay dumating din ang kanyang order. Nagtaka pa ako dahil sa dinami-dami ng pwedeng kena, dito pa sa napakalayong lugar. Saglit lang meron nang lumapit sa amin na isang lalaki dala-dala ang mga pagkain. Ngumiti pa sakin kaya naman nginitian ko. Ngunit ang arroganting kasama ko, ito sangkadakmal na ang sama ng mukha ulit. You may leave man. Seryoso na sabi niya sa waiter, napakunot-noo pa ako sa inasta ng taong kasama ko. At ang waiter kahit hindi naayos ang mga pagkain sa table, ayun umalis na. Napalunok pa ako, dahil ang sasarap ng pagkain. Binaliwala ko na lang ang inaasta ng kasama ko, dahil feeling ko bigla akong nagutom. Oo nga naman, sa tagal ba naman ng aming biyahe. Kung bakit kasi ang layo ng narating ng arroganting tae. Pero hindi ko na siya pinansin dahil gutom na ako. Basta kumain na ako, bahala siya sa buhay niya. Habang kumakain ako, pansin ko pa nailagay niya sa plato ko ng ulam. Kaya naman napaangat pa ako ng tingin sa kanya, ngunit ang lalaki nakatitig lang sa akin, na akala mo may nakakamangha sa mukha ko. Hindi ko naman napigilan ang hindi mapanganga sa kanya. Nilunok ko muna ang aking pagkain, bago ko siya tinanong. Dahil ang arroganty ito hindi naman siya kumakain. Pero nakatitig naman sa akin. Sir, may dumi ba ako sa mukha? Tanong ko sa kanya, dahil lang makatitig akala mo naman isa akong clown dahil nakangisi na ang lalaki. Gusto ko man magalit sa kanya, kaso nahiya naman ako, lalo na at nakaporma pa siya, samantalang ako simple lang. Nahiya tuloy ako sa lagay ko. Yes, you had? Sagot niya sa akin, habang nakatitig sa aking mukha. Nagising naman ako sa realidad, dahil sa bigla niyang pagsagot sa akin. Kaya naman napahawak pa ako sa mata ko, at baka may muta, ngunit sumanyas siya na sa pisngi ko daw yung dumi. Kaya naman tinuro ko pa kung saan, kaso pailing-iling lang siya. Naisip ko tuloy kung pinagtritripan ba ako ng lalaking ito. Hoy, pinagtitripan mo ako no? Maktol ko sa kanya, sapat na para marinig ng lalaki na ta. Ngunit nabigla ako nang lumapit siya, at dumikit ang daliri niya sa labi ko. Nabigla pa ako nang may naramdaman akong parang kuryente sa balat ko, nang damante ang kanyang daliri sa labi ko, ngunit mas nagulat ako sa kanyang ginawa, dahil yung ginamit niyang daliri na pinanpunat sa labi ko ay sinubo niya sa kanyang bibig, at ang lalaki din ilaan pa. Parang nanadya ang lalaki. At ang mga kababaihan sa kabilang mesa, hindi rin nakaligtas sa akin ang pagsinghap nila. OMG! Ang sweet niya girls, sabi ng isang babae sa dulo ng mesa, kung saan kami malapit sa kanila. Tapos na kaming kumain, at busog na din ako. Inignore ko na din ang mga sinasabi ng mga tao dito sa loob ng restaurant, kahit pa magaganda naman ang feedback nila. Ngunit meron naman iba, na akala mo kung sino. Basta ako busog na bahala sila sa buhay nila. Pero itong kasama ko, hindi ko naman nakita na kumain siya. Ngunit marami pa naman ang pagkain sa mesa namin, kaya naman hindi ko maiwasan ang hindi magtanong. Uwi na ba tayo sir? Hindi ka ata kumain, akala ko ba gutom ka kanina? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya, pero ang arroganting ngumiti na akala mong may sinabi akong maganda. I thought you would ignore me? All the time honey? Sagot niya na may ngiti sa labi. Lumabas tuloy ang pantay-pantay niyang ngipin na mapuputi, na nagpadagdag sa kanyang kagwapuhan. Ngunit nagising ako sa realidad na napanganga na ulit ako. At lalo pa nang nagsalita ulit, hindi pa ako nakabawi sa una, at ito na naman may pangalawa pa. And I thought I was alone here, dagdag pa niya na akala mo nagmamakaawa. Ngayon alam ko na kung kanino nagmana si CJ, dito mismo sa ama niya. Ang hirap spellingin ang ugali nila. Sus nagpapaawa ka ba? Dala ko ba ang pagkain mo? O baka naman kasama ulit to sa trip mo? Pagalit kong sagot sa kanya. Akala ko magagalit siya, pero ayon na naman tumawa pa ang arroganty. Ala siya anong nangyayari sa taong ta? Kausap ko pa sa aking sarili. Habang nakatulala ako sa kanya, hanggang sa may narinig akong boses sa may likod ko, at bigla naman nawala ang ngiti ng taong kaharap ko. Frederick, is that you? Boses ng isang babae na medyo may pagkaarte ang boses, hindi ko siya makita kasi nasa likod ko, pero yung ngiti kanina ni Mr. Arrogant nawala bigla.
Hindi ko naman narinig na sumagot si Sir Frederick ngunit naramdaman ko ang babae na lumapit sa kanya, dahil sa tunog ng kanyang takong na sandal. At nakaharap na siya kay Sir Frederick. "Oh, you don't remember me. So sad." Paawa effect pang sagot ng babae sa side ko, kaya naman tumingin na din ako sa kanya. Napataas pa siya ng kilay, nung nakita niya ako na akala mo naman, isa akong nakakadiri, dahil bigla pa siyang napaatras. "Akala mo kung sino," nasabi ko sa sarili ko, kaya binalik ko ang dati kong pwesto, at nagsalita na naman ang babae. Pero nabingi ako sa kanyang sinabi, at pati si Frederick Estebos ko, mukhang hindi nagustuhan ang asta ng babae. Sa obserbasyon ko lang kasi itong boss ko kung pahiyain naman ako wagas "Aw, you with your katulong pala." Sabi niyang may pang-uuyam, kaya naman inikutan ko siya ng mata, kahit hindi niya ako nakikita. Pero yung mukha kanina ni Frederick, na akala mo susugurin niya ang babae, eto ngayon na akala mo may nakakatuwa sa sinabi ng babae. Kaya sinaman ko din siya ng tingin. Sabi ko na nga ba pareho silang bully, himutok ko saking sarili. At bigla ata natauhan ang ogag, at ito na sinagot na ang babaeng maarte, na akala mo kagandahan, hipon naman. "She's not my maid?" Pambibiti ni Arroganti sa sagot niya sa babae, sabay tingin sa akin, na akala mo nag-iisip pa ng idugtong, kaya naman pinandilatan ko ulit ng mata ang mayabang kong boss. At ang babae naman mukhang naiirita na. "She is the one of employee in my hotel," dagdag ni Arroganti na sagot niya sa babae. Okay na din ang sagot niya, at least pinaganda naman. Ngunit ang babae parang ayaw tanggapin ang sinabi ni Arroganti. "So, it's look like the same sound, employee or maid. What's the difference of that?" Sagot niyang hindi mawawala ang pang-uuyam ng babae. Kaya umuusok na ang ilong ko sa asar sa kanya. Kunting-kunti na lang ang babaeng tasakin, makakatikim na talaga. "Anyways, why are you here?" Pag-iiba ni Arrogant sa topics nilang dalawa, mukhang napansin ata niya na malapit na ako mapuno sa babaeng Nakikinig naman ako sa usapan nila, habang nakatayo ang babae. Natuwa naman ako dahil hindi siya tinawag ni Arroganti na umupo. Habang unti-unti kong hinihiwa ng pinong-pino ang steak sa aking plato. Dahil inimagine ko na babaeng hipon ang steak. "Ow, that, I have with my dad here. Anyway nakita lang kita, so that's why, I came here." Sagot ng hipon, na akala mo naman ikinaganda niya ang pag-inarte. "Oh I see," maikling sagot ni CEO. Nagbunyi ulit ako, dahil mukhang wala naman gana ang kasama ko sa katabi niyang babae, na ngayon ay halata naman na nagpapansin. "Well, we'll go ahead first. It's been late." Paalam pa niya sa babae sabay tayo, tinawag na ako. Nagbunyi naman ako sa babae, at siya din ngayon ang tinaasan ko ng kilay. "Miss Magno, let's go." Tawag niya sa akin ni CEO, medyo nadismaya pa ako sa tawag niya. Kanina lang honey ng honey, ngayon naman Miss Magno daw. Wala din naman akong nagawa, at hindi naman ako nagpahalata sa hipon na babae. Dahil kung nakakamatay lang ang titig niya sa akin, baka kanina pa ako nakabulagta sa harapan nilang dalawa. Pero nginisihan ko lang siya, dahil feeling ko mamatay na siya sa selos. Natuwa pa ako sa aking naiisip. At itong si CEO mukhang nagtataka pa, dahil napalakas ata ang hagikhat ko. At nagtanong pa nang nakalabas na kami sa restaurant. "Are you happy?" Tanong niya sakin, na akala mo naman siya ang dahilan dahil nakangiti pa. Pero syempre hindi ako nagpahalata no. Obvious ba? Balik tanong ko naman sa kanya, na akala mo naman galit ako. "Yes, why?" Nagtataka naman niyang tanong sakin, dahil tumigil pa siya sa paglakad, at tinignan ako saglit. Pero nag-isip muna ako ng sagot ko, syempre mahirap na mapahiya no. Lalo at mukhang matalino pa naman siya. Ay matalino na pala. May nakita kasi ako na butiki kanina ayon itinpakan ko, sabi ko na napabungisngis pa ako ulit, kaso hindi ata nabenta sa kanya, kasi naman napakunot noo pa siya. Napangiwi tuloy ako sa kalukuhan ko. "Really?" Tipid niyang sagot sakin, na para bang napilitan lang din. Sabay iling pa niya, na akala mo iniisip niya siguro na baliw ako. Kaya naman sinaman ko siya ng tingin. Nasa loob na kami ng sasakyan niya, pero walang may gustong bumasag sa katahimikan.
Kanina kasi pagpasok ko sa kotse tahimik na ako, hanggang ngayon. Nakatingin lang ako sa labas, hindi ko kasi alam kung saan lugar yung dinalhan niya sakin, dahil umabot-abot lang naman kami ng kumulang-kulang na 2 oras sa biyahe. Tapos kumain lang pala ang ginawa namin. Sus, ano ba ang expected mo ha? Sigaw ng utak ko. Kaya naman napasigaw pa ako ng, wala, kaya tumahimik ka. Sigaw ko at nakalimutan ko na kasama ko pala sa kotse ang boss ko. At bigla siyang nagpreno. Buti na lang naka-seatbelt ako, dahil kung hindi baka basag na ang bungo ko. Sinaman ko pa siya ng tingin, ngunit bigla din akong natauhan, dahil pag-alala ang naaninag ko sa kanyang mukha. May problema ba Han? Nag-alala niyang tanong sakin, dahil tinihil pa niya ang kotse, at ito napahawak pa sa mukha ko. Ngunit tinanggal ko ang kamay niya, dahil tinawag na naman ako sa kanyang endearment. Kanina lang Miss Magno, ngayon Han na naman. Maktol ko na ako lang naman ang nakakarinig. Kaya naman hinarap ko siya at pinagsabihan. Pwede ba tigilan mo nga ako sa kakahani mo? Kanina ka pa, alam mo ba yun? Mataray kong sabi sa kanya, at ang lukong umisi na naman. Kainis talaga siya. Mukhang nang go good time talaga. What's wrong with that? Bale wala niyang sagot sa akin, kaya naman pinaikutan ko siya ng mata. Dahil mukha nga nasisiyahan sa pang-aasar sakin. Anong what's wrong with that ka dyan? Saka pwede ba sir, tigil-tigilan mo din ang kaka-English mo, buti pa si CJ marunong makisama, pero ikaw kanina ka pa. Sigaw ko sa kanya, ewan ko din sa sarili ko, kung bakit bigla-bigla na lang naging mainit ang ulo ko, wala na din sa isip ko na CEO tong kasama ko. Okay, you want me to talk to you in Tagalog? Sagot pa niya sakin, lalo naman na pinaikutan ko siya ng mata. Sabi ko nga Tagalog pero English naman. Eto na naman English na naman. Sabi ko Tagalog. Maktol ko sa kanya, ngunit ang arrogancy tumawa lang. Ops, sorry. Sagot niya na hindi ko inaasahan, dahil nag-peace sign pa siya gamit ang daliri niya, na akala mo nagpipigil ng tawa. Napanganga tuloy ako sa pinapakita niya sakin ngayon. Nagising naman ako sa realidad, nang sinulyapan niya ako, kaya naman napatikhim pa ako, para bumalik ang boses ko, mukhang hinihintay niya ang aking sagot. Hindi ko sinabi sir na kausapin mo ako, ang ibig kong sabihin, kapag may sasabihin o itatanong ka, pwede po Tagalog na lang, yun ang ibig kong sabihin sir. Diniinan ko pa talaga ang sir ang pagtawag ko sa kanya, pero ayun na naman tumawa ulit. Kaya naman hindi na ako nakapagpigil, at sinaway ko na siya. Kapag ikaw nagkaroon ng kabagyan, bahala ka sa buhay mo sir. Maktol ko sa kanya, at ito na nga. Nagtanong pa, Diyos ko ano ta, kakambal ni CJ sa kakulaitan. Buti pa yung bata ang daling tumigil, pero eto walang tigil. What is kabag? Balik tanong niya sa akin, kaya naman tinignan ko siya ng masama, kanina lang sinabi ko wag mag-English eh. You made my day, you know that honey. Bigla niyang nasabi, pero gusto ata bawiin, dahil napailing pa siya na akala mo may nasabing mali. I mean, just like you're funny. Bawi niya, sabi ko na ba eh. Okay na sana yung una eh, may kasunod pa. Bigla naman akong natahimik na. Dahil wala na akong maisasagot sa kanya. Dahil malayo-layo pa ang biyahe, matulog na lang ako, bahala siya mag-drive dyan. Sino ba kasi may sabi na sa malayo ang kakainan niya, eh hindi naman kumain. Ako lang naman yung kumain. Pero naalala ko pala yung McDonald's, kaya tumingin ako sa gawin niya kasi hindi ko makita, dahil nakalagay lang naman kanina dito sa tabi ko. Ngunit bakit wala? Kaya naman tinanong ko siya. Nasaan yung McDonald's tinapon mo? Tanong ko sa kanya, sumulyap naman sakin at napakunot noo pa siya, pero sinagot naman ako. Akala ko ba busog ka na? Balik tanong niya sakin, at sa wakas nagtagalog din, thanks God. Nasabi ko pa na parang baliw ako. Oo nga, busog ako, pero sayang yun. Tinapon mo. Nanghihinayang kong tanong sa kanya, pero hindi na siya sumagot. Siguro nga tinapon niya. Sayang naman yun agahan na lang sana namin eh, kausap ko sarili ko, dahil hindi na siya nagsasalita, matutulog na lang ako, total malayo pa ang bahay ko. At agad akong nakatulog. Hindi ko na malaya na nasarapan ako sa pagtulog, na panaginipan ko pa na lumulutang daw ako sa ere. Ang sarap kasi kapag malamig may aircon,
hindi katulad sa boarding namin, electric fan ang gamit namin ng kaibigan ko, pero okay lang sanay na syempre, pero iba kapag aircon, at ang lamig pa sa kotse ni CEO, kaya naman hindi ko namalayan na nakatulog na ako. May matigas pa nga akong naramdaman sa may ulo ko pero ang bango. Parang amoy ni CEO eto Hinayaan ko muna ang mga guni-guni ko, dahil tinatawag na talaga ako ng antok. Paano ba naman kasi ay masyadong gabi na? Isa busog pa ako kaya siguro antok na ako. Isa pa, panaginip lang din naman ito, kaya lubos-lubusin ko na. Minsan nga kahit tulog ako nagsasalita pa ako, na akala mo gising. Katulad na lang ngayon, nakangisi daw sa akin si Mr. Arrogant. Hoy Mr. Arrogant, wag mo akong ngitian, baka ma-inlove ako sa'yo, ayaw ko masaktan. Maktol ko daw sa kanya, dahil sa panaginip naman ito lubos-lubusin ko na. Aba sumagot. Siya na nakangiti, kaya naman nginitian ko rin. Buti pa sa panaginip ko nakangiti siya. It will never happen, hon. I'll promise you, I will never hurt you, because you're mine. Sagot niya daw sa akin. Ngumiti naman ako kahit hindi ko naintindihan ang sinagot sa akin, basta ang alam ko hindi daw niya ako sasaktan. At bigla na lang siyang nawala na parang bula. Saan ka pupunta? Wag mo akong iwan dito hoy. Sigaw ko pa daw ngunit dahil sa malambot na kama ako nakahiga, ay napasarap na ang aking tulog. Nakita ko pa siyang nakangiti sa akin na malapit ang labi niya sa labi ko.